nanonood, nakikinig, ito namang speakership fight, naiintindihan ko naman. Ako naman talaga nanindigan para kay Speaker Alan Cayetano at inamin ko naman yan kahit nung maging nandun kami sa plenaryo. Matapos yung speakership fight, ang sinabi ko kaagad, naiintindihan ko kung kukunin nila yung committee sa akin, wala kaming dapat pag-usapan. Pero noon pa man, sinabi ko na rin doon sa aming mga kasama na sabihan nyo naman sila na tayo dito magkakasama, pwede naman tayong usapin na, kunyari, no? O, bike, ganito mangyari, magti-take over si ganito. O, maaaring ang sabihin nga niya sino ba nakikita mong pwede? O, kundi, itong taong to ang gusto namin ilagay. Dahil, in the end, institusyon kami, magkakasama kami, nagtutulungan. Nagulat ako, parang nag-meeting kami on a Monday, Lunes. Pinakita ko sa kanya yung memo na ito yung mga iimbestigahan, yung mga gagawin. So sabi sa kanya, to be fair to Speaker Velasco, ganito pa pagkasabi niya, boss, baka pwede naman January na tayo. Sabi ko, Speaker, opo, walang problema. Sabi ko, tapos si Congressman Marcoleta, Deputy Speaker Marcoleta, nandun pa nga, sabi niya, Speaker, may gusto lang sana ako kahit one hearing before the Christmas break. Tapos sabi niya, sige, ano ba yan? No? Nag-usap din kami. Tapos bumalik sa akin, sabi ko, sabi niya, so pwede ng January. So, ang sagot ko naman kagad, naman Speaker, kasi, di ba, alam niyo, matagal to, isang buwan kaming hindi pinag-hearing. May memo yan, official yan. Huwag kayong gagawa ng investigasyon. Alam mo, first time in so many years, hindi ko lang nakita yung ganito. May memo to Una ito, 1 week. And then after that, kung pwede, 1 month, wala muna tayong investigation. So ako naman, para naman hindi tayo magkagulo dahil sabi nila gusto lang pag-usapan daw yung mga gagawing legislation. So sabi ko, sige, wala muna tayong investigation. Then after that, nagsimula na ako sa telco, nare-recall ninyo. Nag-one hearing ako sa mga signal ng mga cellphone. Yun na naman, baka pwede wag muna mag-hearing. Okay, hindi ako nakakumibo. Sabi ko in fact, in front of him, sinabi ko, Speaker, okay, kung January na tayo, walang problema, January na lahat. Nagtapos kami, nagbatian, nagkamayan, Merry Christmas, umalis. Akalain mo after 2 days, biglang in-announce. Yun naman ang sinasabi ko, di ba? Parang, dapat, ikaw ang leader ikaw ang Speaker of the House. Hindi ako nagkakapit ko. Sabi ko na nung una, kung gusto niyo yung posisyon yan, inyo yan, hindi tayo kailangan mag-away dyan. Pero meron tayong mga protocol. Meron tayong, kumbaga, kahit sa pagkakapagkaibigan, di ba? O kahit na nga sa away pero mga pag-uusap, di ba? O pare, ganito ang gagawin natin, pasensya ka na, ito yung desisyon ng grupo. Ay, tindihan ko yun. Baka kapag ni-request ko pa, Speaker, baka pwedeng, if you can give me the opportunity na mag-resign and then you elect kung sino man. Alam mo, ito, wala. Walang salita, walang sa floor. Tumawag nga sa akin yung mga ilang kasamaan na may babasahin na sa floor. Tawagan naman kagad. Sabi ko, ba't naman ako tatawag? Diba, kung ganyan yung nagiging desisyon, at ito naman para bang hindi to appointee position. This is an elected position. Kami nagno-nominate at in-elect namin ng mga tao. Hindi ito parang you're serving at the service of a certain person. Ngayon, so, Carlos, ito yung aming memo. Ito yung mga investigasyon. Ayan. Actually po, yung tatanong ko sa inyo pwede ba natin basahin lang ng konti yung mga nais ninyong paimbestigahan? Ayan po ang SALN. SALN. Tapos yung signal ng NTC DICT, yung mga telepono, smart probe. Dahil nga gusto ni Presidente, ayusin ng mga signal. Pagkatapos, itong NWSS, di ba? Nagsimula na kami dyan. Tapos nagkaroon ng negosasyon dahil ayaw ng Pangulo na magtaas ng rates ng tubig ang mga kumpanya dahil nga ayaw na dahil sa mga kababayan natin. Ngayon, ito, yung LRA, non-title of ABS-CBN, BIR, yung tax issue na sinasabi natin na 3.4 billion hindi na binayaran, tapos ginagamit yung pesa. Tapos yung PCDT, ito yung mga kinuwang equipment na pinag-usapan ng franchise hearing na hindi rin isinuli o binayaran sa gobyerno. Tapos ito naman yung inilagay ni Deputy Speaker Marcoleta, NTC, yung violation of ABS-CBN dun sa kanilang pangkisa, in particular yung black box na sinasabi. So ito, tapos ito yung mga, mga batas at mga ilang resolusyon na nandyan pa sa amin. So tatlong payo na to, binasa niya to sa harap. Alam mo kung sino pang nakaganon sa kanya? Si Majority Leader Martin Romualdez.
at yung nasa gilid niya, agad-agad sa tabi niya, si Deputy Speaker Marcoleta. So, hindi ko alam kung may connection dito. Baka dahil ito nga yung naging nung nakita nila yung lista nung imbestiga namin. Baka, eto kasi boss parang ang dating nito, i-summarize lang natin. Salin, yung internet, tubig, at ABS-CBN. Tama po, di ba? Yeah. Maraming issues tungkol sa ABS-CBN dyan. So lahat ito, sinadmit ninyo, sabi next year na daw. Tapos biglaan na kayong after 2 days, bigla kayong tinanggal. Tama po? Tama. Bakit ba? Exactly gano'n na nangyari. Hindi ko kaya ang nagtanggal yung asawa. Hindi kasi malay mo, di ba sumagot si Speaker Velasquez, sabi niya, okay yan pre, okay, next year. Bigla na nakita nung asawa. Tanggalin ko yan. Ay, ganon. Tanong ko, sinong asawa? Yung una o si Atienza? Si Atienza yata tingin ko Nga pala yung bago niyang Hindi kasi si Atienza, sa akin, kanina nagsalita si Atienza na naman sa media at alam naman natin si Atienza, mainit talaga at gusto ibalik itong ABS-CBN na ito, no? At sinabi niya kanina you should have expected daw na tatanggalin kayo. Dapat nga daw kusa na kayong nag-resign dahil doon sa palitan ng speakership at nandun kayo sa kabilang partido o nasa kabila kayo nandun kayo kay dating speaker Alan Peter Cayetano. So ako I just find it curious, no, na si Atienza is turning out to be the spokesperson nitong si Velasco, and him being a very very vocal supporter of ABS-CBN. At kayo naman, yun nga, pinakita ninyo na nandun lahat ng mga halos lahat ng puro ABS-CBN, yes. Hindi malayo do you feel na your stand against ABS-CBN more than your closeness to Speaker Cayetano has something to do dito sa pagkakatanggal ninyo? Alam mo, Carlos, hindi ko rin masabi, pero siyempre kung titingnan ko naman yung naging paninindigan ng Pangulo, parang kung titingnan mo yung nangyayari ngayon, marami sa mga nagsalita at tumindig doon sa kanyang pananaw at paninindigan na labanan ng oligarkiya, labanan itong in particular, no, nung pinag-usapan ng ABS-CBN. Hindi lang naman ABS-CBN yan nakita mo naman pati yung sa tubig, pati yung sa kuryente. Pero particular, kung titingnan mo itong pangyayaring to, marami doon sa mga lumaban ng mga panahong yun ang tinatanggal. Pagkatapos, paulit-ulit namin ang sinasabi, ibabalik yung ABS-CBN. Ngayon, doon kay Atienza, una sa lahat, sabi ko nga, parang alam mo kami ni Atienza naman magkaibigan, marami kami pinagsamahan. Pero nagsasalita siya sa issue, unang-una, alam ko na si Speaker Lord Velasco hindi kaya magsalita doon sa mga sinasabi ko. Kasi kung, yun nga, di ba? If you're man enough to be the leader of the house, ang una mong dapat ginawa, lumapit ka sa akin, nakipag-usap ka ng maayos, at kakausapin ko siya with all respect. At ako naman speaker ang tawag ko, opo, nung dumating siya nung unang niyang pasok, binigyan ko siya ng tamang respeto. So the correct thing to do is makapag-usap siya ng maayos, di ba? Na, Mike, maalis ka, matatanggal ka. Merong isang dyan tinanggal, Deputy Speaker. Kinuwento sa akin, ganun din ang nangyari. Pagkatapos ng tanggalin, nag-usap sila ni Speaker, kaharap pa daw si Deputy Speaker Romero. Ang sabi niya, ba't naman ganun? Sabi niya, Speaker. Sabi niya, tanggap ko naman. Tatanggalin niyo ako, wala namang problema sa akin yan. At ako din naman may paninindigan. Sabi niya, bakit naman ganun magkasama tayo na day before. Kung pinagsabihan niyo lang ako, wala akong problema. Diba? Ako pa nga mismo siguro ang magbibitaw, re-resign, para wala na rin sila magiging problema sa floor at maganda yung daloy ng aming pag-usap. Ang sagot daw ni Speaker sa kanya pasensya ka na, immaturity ko. Eksakto yun na sinabi. Ang kwentong yan, sinabi niya, ang kinwentuhan yan, siguro mga 10 tao kaharap ako. So anyway, going back to the point. Si Congressman Atienza, Deputy Speaker Atienza, hindi niya alam yung nangyari nung nag-usap-usap kami. At alam ko naman, kung nalaman niya yung nangyari na nagkakaroon ng pag-uusap, dahil syempre, sabi lang, investigation tayo January, magbigay ka naman ng report kay Speaker. So thinking mo, okay, bigay akong report. Kung ako'y kinausap ko agad, tatanggapin ko.
Walang problema. Number 2, sinasabi lang nakikialam mo daw ako sa pagtanggal kay Mikey Romero. Sinabi ni Atienza. Hindi ako kailanman nakialam noon pa during the 11th Congress, the 10th Congress na magtanggal ng mga tao. Dahil unang-una wala naman ako sa liderato. In the case of Speaker Alan Cayetano, wala din naman ako sa liderato. Of course, I am the chairman of the Public Accounts Committee, but that is the decision of Speaker Alan Cayetano. And alam ni Mikey Romero na 2 beses niya akong tinawagan asking for a certain favor or assistance na hindi naman siya nagdalawang salita sa akin. So yung mga pinapalabas nila na nakikialam ako na magtanggal ng tao, hindi ko gawain yan. At kung magtatanggal ako ng tao, kakausapin ko. Dahil ako, yung tao may paninindigan, kaya kong marap at kaya kong tindigan yung sarili ko. Yung ang sinasabi ni Banat Bay, no, may bayag ako para makipag-usap kung ano man yung dapat pag-usapan. At sinabi ko kay Deputy Speaker Atienza, pabayaan mo siya magsalita. Bakit mo pinagtatanggol? Matanda na yan. Kung anong ginawa niya, magsalita siya. Ilinaw niya. Pag-usapan namin. Diba? Hindi naman kailangan ipagtanggol pa siya sa kanyang edad at sa kanyang posisyon. Actually, boss, marami nagtataka dito. So, inamin niya talaga na immature siya? Kaya niya... Ang bihira, oo.